Kamusta mga kaibigan? Ganito gumastos ng pera ang mga NBA stars. 901 Shelby Drive, looking live. Came up on this side, now they on the other side. Simulan natin sa weirdest ride na pagmamay-ari ni Lamelo. Noong 2020, habang naglalaro si Lamelo sa Australia, naghahanap siya ng pwede masakyan para maglibang. Kaya bumili siya ng ultra rare, one of one, Australian pony. At sa bilis nitong 1 horsepower ay talagang nag-enjoy si Lamelo gamitin ito. At ito ay nagkakahalaga ng $24,000. Pero mas nakakabaliw kung paano ginastos ni Luka ang kanyang pera. Bumili kasi si Luka ng pinaka-weird na pet, isang horny toad. Me and Luka Jr. want to say, give him hell, TCU. I forgot my horny toad in the house, so next time I'll bring that. You should have brought Dorian's horse. No, my horny toad. You know what's a horny toad? I don't think I do. Kung hindi pa weird yun para sa'yo, gumastos din si Luka ng $1,000 sa paggawa ng isang statue ng kabayo na may nakalagay na custom Luka 1 na sapatos para sa kabayo ng teammate niya. Ang lupit nung kabayo Pero ang pinakamahal na gastos ni Luka ay noong 2023, bumili siya ng $300,000 na Hellfire Apocalypse aka a tank. How about Luka's new tank truck that he drove to the game yesterday? Dude, this guy, he collects automobiles like I used to collect baseball cards or like people collect sneakers. He has got a collection. Hanep, astig. Parang pang World War III ang sasakyan mo dyan, Luka. Pero ibahin natin si Lebron. Dahil ang taong ito, ang una niyang paycheck ay ginawa niyang billions of dollars. Noong 2003, 1 month bago ang NBA draft, ang 18 years old na si Lebron ay pumirma sa una niyang malaking kontrata na deal sa Nike na nagkakahalaga ng $90 million. Sa ganong kalaking pera, maiisip mo na gagastusin lang ito ng isang teenager. Subalit napagdesisyonan ni Lebron na kunin ang kanyang matalik na kaibigan na si Maverick Carter bilang isang business partner sa halagang $50,000 per year. Grabe, napaka-genius nito dahil si Maverick ay nai-close ang lahat ng malalaking perang deal para kay Lebron. Ang 1% stake sa Beats ay ginawa niyang $30 million. Ginawa niya rin ang Spring Hill Company ni Lebron, isang entertainment brand na nagkakahalaga ng $725 million. At noong 2015, si Maverick ay nakipag-negotiate sa pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA, ang lifetime deal sa Nike na nagkakahalaga ng $1 billion. Ang galing no, isang financial wizard pala ang nakuha ni Lebron. Minsan ang paggastos ng unang paycheck ay maaaring magkamali ka dahil si Shaq ay ginastos ang kanyang unang paycheck na $1 million sa loob lang ng 30 minutes. Grabe, paano nangyari yun? Noong 1992, pumirma si Shaq sa isang trading card deal sa Classic sa halagang $1 million. Kaya kinabukasan, ginawa ni Shaq ang pinakamalupit na pagsha-shopping sa kanyang buhay. I always tell people this story. I spent $1 million in 30 minutes. I always wanted a black-on-black Mercedes-Benz. So I go get it, boom, $150,000. My father said, that's nice, where's mine at? I was like, you know what? You're right. Go get the exact same car for him. We get home, my mom's a little jealous. Where's mine at? You know what? So we go and we get her the smaller Benz version. So we got 3 Benzes. And then after that, after I drop them off, I was like, I need some jewelry. So I buy a big old diamond ring similar to this one. I get another ring for the other hand. I get a bracelet. I get some diamond earrings. I get a necklace. And I get a call the next day from the bank manager. And he says, need to have a conversation with you. So I come up there and shows me the spreadsheet of
where all the money went. I forgot about the agent fees. I forgot about FICA. I forgot about state tax and sales tax. So I probably netted like $700,000. But I didn't know that. I thought I had $1 million. Ganon, ang dami naman pala talagang nakalimutan ni Shaq. Pero iba naman si Jordan Clarkson dahil ginastos niya ang kanyang pera sa pag-transform ng kanyang katawan. Noong 2017, si Clarkson ay ordinary lang ang itsura. Clean cut, naka-shave at walang kahit isang tattoo sa kanyang katawan. Pero pagkatapos niya matrade sa Cubs, tapos nagkataon din na andun ang pinakamaraming tattoo sa NBA, si J.R. Smith. Mukhang nainganyo yata sa kanya si Clarkson dahil nung magsimula na ang season, paunti-unti nang nagkakaroon ng tattoo si Clarkson. Kaya nung patapos na ang season, napuno na ng tattoo ang buong katawan niya. At gumasto si Clarkson ng $20,000 para sa kanyang mga tattoo. Pero iba naman ang buhay ni Kevin Durant. Gumagastos siya ng $1 million sa pagbili ng kanyang sariling professional sport team. Sa panahon kasi ngayon, ang bawat legend ay may sari-sariling team, kagaya ng pag-aari ni LeBron na Liverpool Football Club. Si Giannis naman ay merong Milwaukee Brewers, tapos si Steph ay meron din e-sport team. Ngunit si KD ay medyo naiiba. Dahil noong 2022, gumasto siya ng mahigit sa $1 million para maging owner ng isang Major League Pickleball team. Medyo kakaiba nga, pero wag ka, ang sport na yon ay ang fastest growing sport ngayon sa Amerika. Ang susunod naman ay si Trae Young na may reputasyon na gumagastos ng milyon para sa jewelry. Nagsimula ito ng kanyang rookie season. Pagkatapos niya kasi madraft ng Hawks, winelcome siya sa city ng Atlanta ng isang legend na si Cuevo at binigyan siya ng malupit na chain. I want to show y'all probably my favorite chain. Quay got it for me my rookie year. It's like my welcome to Atlanta gift he gave me. It's a lot of diamonds in it. I ain't never really asked Quay what the details were. I don't want to get all into the details, but ito na ang simula ng isang ice tray dahil mula noon ay palagi na siyang bumibili ng mga alahas tulad ng diamond snowflake chain, Boondocks piece. Tapos akalain mo bang bumili rin siya ng diamond pendant na may Trae Young logo para sa kanyang mga teammates. Galante rin pala itong si high school Trae Young atin kay Ja Morant kung paano niya ginastos ang kanyang pera. Lahat ng gusto ni Ja ay binibili niya. Meron siyang Scat Pack, Aston Martin Vantage at brand new Ferrari Roma. Ikaw ba naman ang may mga coaching ganun? Siguradong hihiramin ito ng mga kaibigan mo para subukang i-drive. Kaya naman, nung 23rd birthday ni Ja, naging mapagbigay siya at pumayag siya na gamitin nila ang kanyang $400,000 na Rolls-Royce Cullinan. Kaya naman, ginamit ito ng mga homies niya buong gabi. Subalit kinabukasan, isa lang ang malinaw kay Ja. Ang buong tropa niya ay parang mga baliw magmaneho. Ibinalik kasi ito ng mga tropa niya sa kanyang garahe na nakalaglag na ang front bumper ng kanyang Rolls Royce. Oo, literal na wasak ang kanyang Rolls Royce. So ano sa tingin nyo? Nagalit ba si Ja? Well, hindi. Dahil nung araw din na yun ay nag-post si Ja sa Twitter at sinabing bumili siya ng backup na Rolls Royce para sa okasyon na yun. Ganun, ibang klase rin talagang tropa to si Ja Morant. Tapos si James Harden naman ay gumastos ng mahigit sa $1 million sa isang gabi. Oo, sa isang gabi. Kasi noong 2017, noong naglalaro pa si Harden para sa Houston Rockets, siya palagi ay naghahanap ng lugar para mag-chill at mag-party. Kaya nang mapunta siya sa pinakamalupit na club sa Houston, ang The Dream, doon ay nag-party talaga ng malupit si Harden. Akalain mo bang umubo siya dito ng nasa $1.4 million sa isang gabi? Ang lupit, no? Mabalik muna tayo kay LeBron dahil siya ay merong NBA cards na nagkakahalaga ng $1 million bawat isa. Noong 2003, nakuha niya ang kanyang pirmadong sariling rookie card. Tapos limited lang ito sa 23 pieces.
At ito ay may halaga na $22,000 bawat isa. Buti na lang tinago ito ni LeBron dahil after 20 years, si LeBron na ang GOAT ng NBA. At ang NBA cards na ito ay nagkakahalaga ngayon ng $10.4 million. Grabe, ang lupit no? Isunod natin si Karl Anthony Towns dahil ginastos niya ang kanyang pera sa pagbuo ng isang gaming computer na di mo aakalain. Si Karl kasi ay gamer na simula nung bata pa siya. Kaya nung 2020, kinausap niya ang isang tech YouTuber para ibuo siya ng pinakamalupit na gaming PC. What the hell? Crazy. That is a full-blown contraption right there. Like I was expecting like maybe like 2-3 PC like cases together, man. But it's like a whole art piece thing. At ang gaming computer na ito ay nagkakahalaga ng $20,000. Wow, ang sarap siguro maglaro doon. Kaibigan, ganyan gumastos ng pera ang mga NBA stars. Kung nagustuhan mo ang ating video, baka magustuhan mo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!